Frontal system sa hilagang bahagi ng Lolo Luzon patuloy na nagpapaulan at umaabot na ilang frontal system na nagdudulot ngayon ng mga pagkulog-pagkilat sa extreme Northern Luzon kabilang na ang Batanes Group of Islands. Ilang bahagi pa rin sa Palawan patuloy na makakaranas ng mga malawakang moderate and heavy rain showers, bunsod pa rin ng malawakang surface trough. Ilang bahagi sa Mindanao makakaranas ng pag-ulan pero mas katamtaman na ang lagay ng panahon nito ngayon. Kaya Central Luzon at Metro Manila may maliit na tsansa pa rin magkakaroon ng mga isolated rain showers. At binabantay ang Inves na si 91W nasa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility at ito ay tutungo sa silangan ng Vietnam. Posibleng magre-reaccumulate pa ba ito? Alamin. Pagtaas ng drought sa ilang bahagi ng Central Luzon at Bicol Region, tatalakayin din. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Lunes, May 26, 2025. Ang oras nating boss may umaga, alas 10:36 na ng umaga. Nagkakaroon na ngayon ng malawakan localized thunderstorms sa ang hilangang bahagi ng Lolo Luzon dahil sa umiiral na frontal system dyan at umaabot sa ilang bahagi ng extreme Lolo Luzon sa Ilocos Norte at ilang parte ng isla ng Batanes Group of Islands. Bagamat mas overcast ngayon ang umiiral sa ilang parte ng Northern Luzon, kabilang na ang Metro Manila at Calabarzon, yung alinsangan natin o hot humid ay patuloy pa rin ang iiral dahil malakas pa rin ang daloy ng ating easterly trade winds. At dahil nagre-reaccumulate lamang ang pagbaba ng temperatura sa extreme Northern Luzon, bunsod na rin ng unti-unting pagbabago nga po ng ating klima. Dahil sa mayroong mahinang southwesterlies na medyo nagpaparamdam na nga po sa may ng timog kaluran ng bansa. Kaya medyo naglalaro na ngayon yung accumulation ng jet stream dito sa may bandang kaluran ng bansa. Kaya lang malakas pa rin yung easterlies natin kaya nagkakaroon pa ng matinding salubungan dyan sa may bandang extreme Northern Luzon. At makita natin ay 267 lightning strikes ngayon ang nare-record ngayon ng aking lightning detection system dito sa Caloocan. Bagamat malayo-layo naman ito, pero asahan po sa iba't ibang panig ng Luzon, lalo na sa may bandang Olongapo or bandang Subic, ay may naka-forecast na may posibleng isolated rain showers nga po mamayang hapon. At makikita natin sa Doppler radar imagery ang medyo kalat-kalat na water vapor. So magdedepende yan kung yan ay bibigat habang nagtatraverse pa kanluran, yung mga kaulapan na may dalang ilang pag-ulan na maaaring bumuhos dyan. Dahil dito sa amin sa Caloocan, medyo nagkakaroon ng light drizzle rains ngayon na umiiral. Kaya nakataas ang thunderstorm watch sa NCR ngayon, kabilang na ang Bulacan, Rizal, Laguna at Cavite pa rin. Within 12 hours po yung forecast niyan. As I say, Lolo Luzon po ang Ilocos Norte at maaring ang Cagayan Valley na rin ay kasama sa forecast na maaring ulanin o asahan ang mga localized thunderstorms. So medyo pinag-iingat pa rin mga folks lalo na mamayang hapon. Medyo mataas ngayon ang magiging localized thunderstorms natin, lalo na sa may bandang kanlurang bahagi ng Northern Luzon. Sa ating current conditions, overcast, gloomy at haze at particle din ngayon umiiral dito sa amin sa Caloocan. Nakikita sa live CCTV, medyo gloomy kami na may pagka-overcast po dahil medyo nagkukulimlim at medyo haze. Bagamat ganito ang lagay sa aming paligid, pero mataas pa rin ang outside humidity namin at yung aming hot humid, mataas po ang temperatura. Sa lowest temperature na itala na weather station, kinanang 5:08 AM, nakapagtala kami ng lowest of 28.2 degrees Celsius. Kahapon patuloy pa rin na grabe ang air temperature sa amin. 35.5 degrees Celsius ang naitala namin sa Caloocan. Kahapon ito ng hapon at 1:14 PM. Well, meaning mataas pa rin ang heat index namin na grabe sa heat danger na nasa 49.8 degrees Celsius pa rin ang grabing init o alinsangan sa amin sa Caloocan. So tingnan natin kung patuloy pa rin ang pagtaas muli yung aming heat index o ating heat index sa iba't ibang bahagi ng selected area sa bansa. As of 9:20 AM ngayong umaga ay 45 degrees Celsius na ang aming heat index ngayon, yung aking instrumental heat index sa amin sa Caloocan. So inasahan na 45 degrees Celsius din. So tugma-tugma naman yung forecast na heat index namin ngayong umaga, pero mukhang tataas pa yan hanggang 46 degrees Celsius mamayang 11
hanggang alauna ng hapon po, na heat danger of 46 degrees Celsius. Pero maaring mas tumaas pa yan, gaya kahapon, maaring umabot pa rin sa bandang 49 degrees Celsius o 50 degrees Celsius dahil patuloy pa rin ang mas maalinsangan at hot humid sa amin sa Caloocan. Kung titingnan naman natin sa iba't ibang bahagi ng selected area sa bansa, unahin natin ang Lawag Ilocos Norte. Ang forecast sa kanila ngayon dyan ay 42 degrees Celsius, extreme caution. Pero aasahan na aabot pa yan sa pinakamataas sa 43 degrees Celsius mamayang 11 hanggang 12 o'clock yan ng tanghali. So makakapansin-pansin sa forecast, medyo bumababa na dahan-dahan sa mga susunod na araw yung forecast ng heat index. Well, tingnan natin po, maaring magkaroon lamang sila ng maulang panahon dyan sa mga susunod na araw. Pero makikita natin, mataas pa rin ang heat index. Sa may bandang Tuguegarao, inaasahan 40 degrees Celsius po. Extreme caution po ang inyong heat index forecast dyan, pero tataas pa yan hanggang 45 degrees Celsius. Mamayang alauna hanggang alas 2 daw yan ng hapon. Pinakamataas na ninyo yan, na 45 degrees Celsius po. So, despite na medyo may forecast na posibleng ulanin kaysa hapon, mataas pa rin ang inyong alinsangan. At sa may bandang Santiago naman, Isabela, inaasahan 40 degrees Celsius po ang extreme caution forecast heat index sa inyo, pero tataas pa yan hanggang 44 degrees Celsius mamayang alauna ng hapon. At sa may bandang Dagupan naman, Pangasinan, expected heat index 43 degrees Celsius danger po, pero tataas pa yan sa grabing 47 degrees Celsius starting mamayang alauna hanggang alas 2 ng hapon. So grabe pa rin ang magiging maalinsangan sa inyo dyan sa bandang Pangasinan pa rin or bandang Dagupan, despite na may forecast din na posibleng ulanin kay sa hapon. Sa Tarlac naman, Central Luzon, 44 degrees Celsius po, inaasahang heat index forecast ngayon sa inyo dyan, pero mas tataas pa yan hanggang 46 degrees Celsius ngayong 11 o'clock hanggang alauna ng hapon. So mukhang mas mataas pa sa may bandang Dagupan ha, so wag pa rin masyadong magbibila dahil patuloy pa rin kayo makakaramdam ng grabing init dyan. Sa Batangas naman ay nasa ang heat index sa inyo 41 degrees Celsius po, pero asahan na abot yan hanggang 42 degrees Celsius ngayong 11, tuloy-tuloy yan hanggang alas 2 yan ng hapon. So maaaring 43 degrees Celsius na po ang pinakamataas sa inyo dyan sa may bandang Batangas. Sa San Jose Occidental Mindoro, inaasahan 41 degrees Celsius po ang inaasahang heat index sa inyo dyan, pero aabot pa sa 42 degrees Celsius ngayong 11 o'clock, dire-diretso na hanggang alauna ng hapon po. So bahagyang bumaba yung heat index sa inyo dyan sa may bandang Mindoro. Well, dahil nga po medyo maulan ang paligid na yan sa may bandang Kaluran ng Visayas at bandang Palawan pa rin, tuloy-tuloy. At sa may bandang Visayas naman, dito kahapon bumaba siya. Pero ngayon, 41 degrees Celsius po ang inyong heat index sa may Cebu. At inasahang aabot pa sa 43 degrees Celsius to 44 degrees Celsius mamayang alas 2 ng hapon. So magiging maalinsangan pa rin po kayo dyan. Medyo mas magiging mataas ang heat index sa inyo dyan sa may bandang Cebu. Sa Mindanao naman sa Davao City, nasa ang heat index sa inyo dyan ay mababa, 35 degrees Celsius, pero extreme caution pa rin, so huwag pa rin baliwalain ang grabing init. Aabot pa yan sa mas mataas na 37 degrees Celsius mamayang alauna ng hapon. At sa may bandang Zamboanga Peninsula naman ay nasa ang heat index sa inyo 37 degrees Celsius at aabot pa yan hanggang 39 degrees Celsius starting mamayang tanghali 12 o'clock hanggang alauna yan ng hapon. So generally mababa pa rin ang inyong heat index sa may bandang Mindanao, pero pagdating sa may bandang Visayas ay mukhang medyo tumaas na naman ang inyong heat index dyan. At the rest ng Northern Luzon, patuloy tayo magiging mataas ang ating alinsangan despite na medyo may forecast tayo na magiging overcast ang lagay ng panahon. So posible pa rin ng mga isolated rain shower sa hapon, bagamat mataas pa rin ang ating hot humid o alinsangan. Samantala, kung tatabi natin sa peaks, extremes and past 24 hours, nangunguna ang Tuguegarao pa rin sa nangunguna sa may grabing init ng kanilang air temperature. 37.1 degrees Celsius ang kanilang air temperature. So mukhang pangalawa lang din kami ulit sa Caloocan na may 35.5 degrees Celsius. So nangunguna sa baba ng Tuguegarao. So grabe pa rin ang init dyan sa inyo sa extreme Northern Luzon since kahapon. At sa lowest temperature naman sa Baguio, 18 degrees Celsius ang kanilang lowest temperature. So bahagyang mataas din. At sa Inula naman, ang Basco Batanes, nakaranas sila ng 71 mm na total rainfall. But until now, kahapon, wala pa rin kaming naitalang pag-ulan
dito sa amin sa Caloocan. So nanatiling nasa 166.8 millimeters ang total rainfall namin this month of May. Mababa pa rin ito sa average na 198.8 millimeter na inaasahan namin ngayong May. So mukhang mababa siya o below range ng average rain namin. So baka matapos ang month of May na way below average kami ngayong month of May na inuulan. Sa ating outside humidity, nasa 83%. Mukhang mataas ang ating outside humidity ngayon, highly concentrated. So pag mataas ang ating air temperature, mukhang dodoble ang ating init kapag ganito kataas. So take note yan mga folks. At tumaas ito ng 1% since last hour. Mataas din ang ating atmospheric pressure na 1,010 hectopascals and steady ito since last hour. Kasalukuyang maximum high tide po tayo. So yung sea level natin, tingnan natin kung aabot ng 1 meter. Yes, 1.2 meters po ang inaasahang aabot. Actually kaninang 8 o'clock pa po ito nagma-maximum, so pababa na po ito. Pero kasalukuyang above 1 meters pa rin ang taas nito. Mga bandang alas 2 pa ito magmi-minimum low. So malalim pa rin ang karagatan ngayon. Ingat na lamang, lalo na sa may bandang silangan na malakas pa rin ang gale force winds. Pero wala pa namang tayong forecast na matataas ang alon. Yung gale force wind lamang ang medyo pag-ingatan pa rin natin, lalo na sa silangang parte ng bansa kung saan malakas pa rin ang daloy ng ating easterly trade wind. Dito sa kanluran mukhang okay lamang po, pero magiging mas maulan nga lang, lalo na dyan sa may bandang katimugan ng Luzon, especially sa may bandang west portion sa Visayas, Palawan at west portion sa Mindanao pa rin. Sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:26 AM at inaasang lulubog ito mamayang 6:20 PM at halos new muna po tayo, 1% illuminated, so hindi na natin i-report muna yung moonrise and moonset niyan, pero kasalukuyang nasa 82 degree elevation pa ito. Yan. Pero halos new muna po, hindi na natin yan matatanaw, so antay na lang natin uli mag-gibus para mag-report ulit tayo dahil halos hindi na natin makitaan yung illumination nito at 1% na lamang. Sa ating local weather outlook, para ngayong Lunes at Martes, inaasahang magiging maulan pero mababa, 10% lamang. Partly clouding maghapon. Yan, especially sa hapon po na may 10% na chance tayo uulanin sa Metro Manila. Bukas ganun pa rin, mababa ang chance ng pag-ulan, pero partly cloudy daw ang ating hapon o maghapon po yan mga folks. Well, tingnan natin. Kung pamasok man yan, mahihinang isolated lamang ang maaring ulanin tayo sa Metro Manila. So patuloy tayo magiging maalinsangan base sa ating highest and lowest temperature, 35 to 37 degrees Celsius. Bukas ng Martes yan. Grabe, magiging alinsangan natin bukas ng Martes. So importante po ang payo ngayong araw hanggang bukas. At lowest temperature expected maglalaro 27 to 28 degrees Celsius. Magiging maulap ba ang ating whole week bago matapos ang May? Yes, base sa ating short-term weather forecast, hanggang sa susunod na weekend ay magiging overcast po tayo and partly cloudy ang ating paligid maghapon. Pero syempre, yung overcast, asahan pa rin ng isolated rain showers yan nitong whole week po. So mukhang wala tayong inaasahan na may mabubong bagyo hanggang matapos na ang month of May 2025. So diretso muna tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Unahin natin ang extreme nodal zone na kung saan makakaranas ng ilang kalat-kalat na pag-ulan ang extreme nodal zone, lalo na sa may bandang Batanes Group of Islands at ilang parte ng Ilocos Norte. At makikita po nakakaranas ng moderate and heavy rain showers na ngayon ang ilang bahagi sa Ilocos Norte mula Batakbigan at dyan sa may bandang Ilocos sa Candon at maaring magpang-abot sa may bahagi ng La Union. So maaring ulanin din ang bahagi ng Abra depende sa accumulated water vapor na magtatabers. So sa pagtatrabas na yan, maaring ulanin din ang parte ng Pangasinan anytime. So nagiging overcast and gloomy na ngayon ang paligid na ito ng Abra, La Union hanggang dito sa may bandang Pangasinan. So be ready sa inyong mga payong just in case po at asahan ang mga localized thunderstorms. Ganon din sa bahagi ng Batanes Group of Island. Dahil nga po sa yung iral ng frontal system medyo bumaba at tumatawid dito sa may bandang pagitan nga po ng extreme nodal zone. So yung frontal system na yan
yung Mayo front ay medyo nagpapang-abot kaya nagkakaroon ng mga malawakang pag-ulan. At dahil sa nagkakaroon na rin ng mahinang southwesterly trade wind dito, medyo natutulak na ang ilang kaulapan dito sa may bandang timog kanluran ng bansa. Kaya asahan na unti-unti dumadalas na ang mga localized thunderstorm sa kanluran ng parte ng bansa. Hindi nga lang ganun pa kalakas, kaya hindi pa natin masyado mararamdaman dito sa Metro Manila. Pero expected ang overcasting gloomy, kabilang na ang Central Luzon, pero patuloy pa rin na maaraw at maalinsangan, lalo na sa silangang bahagi ng Tuguegarao, Isabela hanggang Aurora region na po yan kasama na ang Kasiguran at Baler Aurora. Mula naman sa Tarlac, Central Luzon, kasama na ang Nueva Ecija o Vizcaya, pababa na yan hanggang Pampanga, Bulacan, Metro Manila at ang bahagi ng Calabarzon, bagamat medyo partly cloudy, tuloy pa rin ang maalinsangang panahon bunsod ng malawakang easterly trade wind pa rin. Kasama na ang Quezon Province at ilang bahagi ng Bicol Region o Southern Luzon, magiging katamtaman pa rin ang lagay ng panahon dyan sa may bandang Bicol Region. Pero boundary ng Bicol Region hanggang Mimaropa ay magiging mas maulap na at asahan ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. Mula sa may bandang Marinduque hanggang dito sa may bandang Anjongan o sakop ng Romblon, magiging maulap din kayo dyan, asahan ng mga mahihina at katamtamang pag-ulan. Ganon din sa babahagi ng Calapan, Oriental Mindoro at bandang Puerto Galera, magiging mostly cloudy din tayo dyan. So expected na mga isolated rain showers and localized thunderstorms. At pagdating sa Palawan, tuloy-tuloy pa rin ang heavy rain showers na mararamdaman ngayon ninyo dyan sa may bandang El Nido, ilang bahagi ng Coron, Palawan, Linapakan, pababa na yan ang hanggang San Vicente, Rojas, at maring magpang-abot yan anytime sa bandang Puerto Princesa. Magamat medyo partly cloudy to mostly cloudy kayo dyan, hanggang Basara sa Balabac na mas maaraw ngayon, wala tayong masyadong maulan dyan, pero mataas pa rin ang forecast dyan na magkakaroon kayo ng maulap at maulang panahon pa rin. Isolated nga lang, na kasalukuyan ay nakakaramdam ng heavy rain showers ang bahagi ng El Nido hanggang sakop ng Dumaran, Araceli hanggang Rojas. Ingat po sa mga potential pa rin na pagbaha mga folks. At sa may bandang Visayas, bagamat katamtaman ng panahon sa buong bahagi ng Visayas ay magiging partly cloudy o may forecast na maaring ulanin pa rin kayo sa may bandang kanluran ng Panay Island hanggang Negros Region, pero kasalukuyan ay katamtaman ang lagay ng panahon sa inyo dyan. Maaraw at maalinsangan din ang inyong panahon. So magkaroon man ng isolated rain showers, typically sa bandang hapon po yan na nakatasang forecast. So importante po ang payong dahil sa bukod sa magiging isolated rain showers, ay sa tinding sikat naman ng araw na iiral sa buong Kabisayaan na yan hanggang eastern part ng Visayas. Dahil makikita natin ay walang masyadong maulap, maaraw rather, ang nakikitaan natin dito. Ilang partly cloud dito sa mostly cloudy lamang ang iiral. Sa Mindanao, magamat katamtama na ang lagay ng panahon, mas maaraw na ngayon, hindi kagaya ng isang araw. At yung forecast kasi ay concentrated na ngayon sa may bandang kaluran ng bandang Palawan at Visayas. Hindi na masyado dito sa may bandang Mindanao. So makikita natin dito, katamtama na ang lagay ng panahon, moderate and fairly weather tayo sa buong Zamboanga Peninsula, Sorsogon. Pero pagdating po ng hapon ay nakataas ang forecast dyan. Well, kung titingnan natin sa ECMWF SMLP o rainfall forecast natin, 8 o'clock AM ay umiiral ang pag-ulan ngayon sa may bandang Palawan at nakikita natin sa actual satellite imagery ay pasok naman sa forecast na nangyayari nga po ang kasalukuyang heavy rain showers dyan sa may bandang Palawan area. Yan, 8 o'clock AM yan hanggang alas 2, pero pagdating ng bandang alas 2 po yan ng hapon. Yan, makikita natin dito sa rainfall forecast ay ang uulanin naman ngayon ang parte pa rin ng Palawan at ilang portions ng Negros Region sa may bandang kaluran ng Visayas. Magkakaroon din ng mga isolated rain showers ilang bahagi ng Surigao Region at bandang Caraga, pero moderate lang din ang iira sa may bandang Zamboanga Peninsula. So halos isolated lamang ang magiging pag-ulan na ngayon sa may bandang Mindanao, especially sa may bandang Surigao Region o eastern portion sa Visayas. Magiging katamtaman din ang lagay sa pantang parting Luzon, isolated lamang ang nakikita natin, lalo na sa kalurang bahagi ng Northern Luzon po. So makikita natin dito ang concentration ng mataasang pag-ulan ang panahon dito sa may bandang Palawan at Kalayaan Cupop Islands at ilang bahagi sa kanluran ng Visayas o sa may bandang Negros at Panay Islands sa kanluran. So typically ngayong hapon maaaring magkaroon kayo ng mga pag-ulan dyan at may mga pagkulog at pagkilat. Ingat na lamang sa potential ng pagbaha ngayong hapon. At pagdating naman ng bandang alas 8 ng gabi, yan, i-load natin dahil real time po ang loading kasi ng images nito, kaya mabagal ang loading. Maganda po yan dahil anytime biglang nagpapalit agad ang forecast.
Sa gabi naman ay mataas ang tsansa na uulanin ang bahagi ng Cagayan Valley at Extreme Northern Luzon. Base dito sa rain and mean forecast, magiging maulan din ang parte ng Extreme Northern Luzon. Malamang dahil yan sa umiiral na pagbaba ng frontal system o may front dyan sa bandang Ilocos Norte. Kaya magkakaroon ng pag-ulan pagsapit po yan ng bandang gabi. Alas 8 po yan. Maaari na rin magkaroon ng localized thunderstorm sa Metro Manila pero halos 50-50 ang tsansa ng forecast nito. At mas maulan sa may dito sa bandang Mountain Province at ilang bahagi ng Pangasinan. So maaaring ulanin kayo po dyan mamayang gabi po hanggang madaling araw, depende po sa magiging galaw ng forecast. Tuloy-tuloy pa rin ang mga moderate and heavy rain shower sa Palawan at kalurang bahagi pa rin ng Visayas po sa gabi. At magiging isolated naman ang maaring ulanin sa may bandang Mindanao po. So mapapansin natin ang concentration ng maulang bahagi ay puro kanluran po. Dahil again, gaya ng ating palaging pinapaliwanag ngayon ay nagtatransition na nga po unti-unti ang ating klima na nagkakaroon na nga po ng ilang mahinang southwesterly trade wind. Kaya yung galaw ng mga subtrap dito nag-accumulate dito sa may bandang kalurang bahagi ng ating bansa. At pagpasok po yan ng June, ay inaasahan natin unti-unting mas dadaloy na ang southwesterly trade wind na kung saan ay magiging mas malamig na madalas ang kalurang bahagi ng bansa na kung saan sasalubungin naman ng Easterlies. Diyan medyo mas magiging maulan na po ang karamihan sa kanlurang bahagi ng ating bansa. So at least malinaw na po yan. Yung mga nakaraan nating report ay halos tumutugma na sa ipinapakita ng mga forecast na ito ng ating SMLP. So, salamat na lamang sa latest at high-tech na forecasting system ni ECMWF. Talagang sineryoso nila ang paggawa ng kanilang mga APIKI data. Kaya nagagawa natin na maging almost dynamic o pinaka-dynamic ang forecasting system natin lalo na sa mga pag-uulan. So, kamastay naman natin nalagay ni 91W. Bagamat again, maliit lamang ang tsansa ng maging aktibong bagyo ito sa loob ng bansa na ngayon ay nasa labas na ito ng ating Philippine Area of Responsibility. At kung papansinin po natin yung kasalukuyang location nito, as of 11:15 AM na nga po ngayong umaga, ay ang kasalukuyang location nito kung pagbabase natin sa kanluran ng Palawan sa bandang Puerto Princesa. Yan. Nasa layo na ito na 632 km o 630 km o 631 km hilagang kanluran na yan ng Puerto Princesa, Palawan. Ayan, malinaw naman po yung ruler natin. So, nasa around 630 kilometers o 631 kilometers northwest yan ng Puerto Princesa, Palawan. Labas na ito ng Philippine Area of Responsibility. So, kung maging sakaling aktibong low pressure area yan, malabo nang maapektuhan gaano ang kanluran ng bansa. Bagamat yung outer rain band ay nagsisilbi pa rin na nagdadala ng malawakang ulan sa may bahagi nga po ng Palawan. At kitang-kita naman natin sa may bandang satellite imagery natin na ating ginagamit na malawakang ulan dito sa parte ng Palawan po. Yan. Pero kung makikita natin ay walang nakataas na anumang forecast of generation maging sa ating Spaghettios model charts ay wala pong naka-indicate. Ibig sabihin, mababa ang tsansa pa rin na ito ay maging isang aktibong low pressure area. Until now, nasa moderate pa rin yung category ni 91W na maging isang aktibong low pressure area. Kaya gaya nating analysis, kung ito ay lalapit ng bandang Vietnam, ay sasabayan sa galaw ng frontal system. So, maaring mag-recurve yan pa ganyan. Then, sasabay siya sa frontal system. At dito posibleng mag-dissipate siya sa area na to. Maaring mag-dissolve yan within dito sa area na yan habang sinasabayan ang frontal system. So malinaw yan mga folks ha. At yung potential niya na magiging aktibong bagyo sa ngayon talaga hindi talaga certain at napakababa ng organized development. At kung titingnan natin sa ating Tropical Cyclone Assessment Monitoring, kung tumaas ba yung probability niya na maging isang aktibong low pressure area, kung pagbabasahin din natin yung kanyang tropical cyclone genesis. Sige, tingnan po natin hanggang mag-load. Una-una sa ating West Pacific Basin, natiling negative po yung possible development ni 91W. So malinaw lamang na malabo talaga itong maging isang aktibong low pressure area. Hindi kagaya sa may bandang Bengal Sea o bandang Indian Ocean,
ay mas mataas ang kanyang probability. Nasa 35% na nga siya. Hindi kagaya dito sa atin sa Pilipinas ay nanatiling negative ang development. Dahil pa rin sa tuloy-tuloy na stream ng oscillation dito sa may bandang Indian Ocean, kaya makang mahahatak pa yung ating susunod na hanging habagat. Mukhang lalakas pa yun sa mga susunod na araw. Pero inaasahan na natin yan pagpasok yan ng June 2025. Kung makikita natin sa horizontal anomaly, mataas yung anomaly dito sa may bandang timog silangan pa rin ng bansa natin. Pero yung possibly of convection ay negative pa rin. Mula rin sa ating computer models, makikita natin ay sa huling araw ng May, unti-unti medyo nagkakaroon na tayo ng bahagyang southwesterlies trade wind. Ayan, meron na tayong mahinang habagat. Ayan, kitang-kita po sa ating pinpoint. At dahil nga po sumabay at nahatak ng jet stream ng frontal system dito sa taas, kaya nahatak at nagkaroon ng paghatak dito sa southwesterly trade wind. At makikita natin ay nagkaroon pa na accumulated water vapor sa kaluran ng bansa, kaya inaasahan natin pagpasok ng June ay magiging unti-unting magiging mas madalas na ang pag-ulan sa kalurang bahagi ng bansa, which is magsisignify o nagsumisenyas na siya na malapit na ang tag-ulan. Kaya medyo prepare na po tayo. At mula rito ay nanatiling walang significant na nag-aging aktibong low pressure area, itong C91W. At maging sa kanyang mean sea level pressure, kung titingnan natin, ay walang significant na pagbaba ng atmospheric pressure niya. So maaaring magdala lamang ng surface trough na magpapaulan sa may bandang Vietnam, at habang ito ay tumataas dito sa may bandang hilagang kanluran ng bansa. Pero yung epekto sa bansa ay nanatiling mababa. Well, kung magbabase natin ang tropical cyclone strike probability ay nasa 20% na lamang ito. Ayan ngayon. So yung validity niyan hanggang May 28 na po yan. Hanggang Wednesday, yung validity niya na mababa na ang tsansa na maapektuhan ang kalurang bahagi. Bagamat sa may bandang Kalayaan na group of islands, mas maapektuhan pa rin kayo ng mga 10 to 20% ng kanyang sentro nitong genesis nito. So, ibig sabihin, pakakaranas pa rin kayo ng heavy rain showers sa paligid at mga kalat-kalat na pag-ulan. Pero sa bandang Palawan, bahagya na pong halos mababa na o halos wala nang maapektuhan sa ilang bahagi ng Palawan. So, yung forecast na lamang ang mga pag-ulan ang maapekto. Pero yung significant na tropical cyclone genesis, hindi na makakaapekto sa nalalabi ng kanluran ng bansa, especially sa Palawan. Kung pagbabasin natin ang 96-hour period, para masiguro natin ang validity nito hanggang May 29 po, makikita po na ito ay magre-recurve. So, yung magdudulot ng pagsama nito sa frontal system, ay magbubunsod po yan ng maulan sa ilang bahagi ng Vietnam at Hainan or bandang Hong Kong po sa mga susunod na araw or within 96-hour period po yan. Habang binabaybay nito ang buong kanluran dito sa ating bansa. Pero yung epekto ay halos hindi naman natin mararamdaman yan. Maaari lamang na magkakaroon lang ng mga surface trough na magkakaroon ng mga isolated rain showers sa iba't ibang panig ng Luzon at kanluran ng Southern Luzon area. Yan. So, mula sa ating mga computer models ay ganoon din ang pinapakitaan na significant ng frontal system. Magdadala yan ng mga kalat-kalatan ng pag-ulan sa mga susunod na araw dito sa kanlurang bahagi ng Nodo Luzon. Ay, kitang-kita kay GFS at magpapaulan na rin sa ilang bahagi ng Pangasinan at Zambales. Pagpasok po yan ng unang linggo ng June. Kay CMWF naman, bagamat maliit ang surface trough lamang ang nakikita dito, pero malinaw lamang yung epekto na dala ng frontal system dito sa Hilaga na magpakaroon pa rin ng mga localized thunderstorms at kalat-kalat na pag-ulan sa extreme Nodo Luzon. Kay NAVGEM ay ganoon din na pinapakita, mas aggressive, pero yung forecast na naging active low pressure area C91W ay wala na. So, maaari nga pong mag-maintain lamang siya as remnants or invest hanggang sa ito'y tuluyang sumama sa dulo ng frontal system. Pagpasok po yan ng mga unang linggo yan ng June or within this week po ay i-dissolve na rin yan ang ating tropical cyclone sector since wala namang significant na yan ay magiging aktibong bagyo.
So sa ating namang near real-time vegetation and drought sa bansa, nakataas na naman yung drought warning sa buong bahagi ng Northern Luzon hanggang sa Luzon at Mimaropa. Well, dahil sa tumaas nga po yung ating alinsangan nitong katapusan po ng May. Makikita ang apekto na tumataas ngayon as of May 24 ay sa may bahagi ng Cagayan Valley, Central Luzon at Bicol Region. Mataas pa rin o at least minor to moderate ang Metro Manila at tagmo-moderate sa may bandang Calabarzon area. So mataas pa rin ang drought classification at sa ating monthly drought index natin, concentrated po dito sa may bandang Central Luzon, Cagayan Valley at Bicol Region. Kasama na ang ilang bahagi ng Calabarzon area. So dahil sa tuloy-tuloy na maalinsangan tayo, kaya tumaas na naman ang bahagyang ating monthly drought index. Pero sa ulan, halos buong bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao ay at least minor to moderate at sa may bandang Mimaropa ay mas mataas yung rainfall average nila. Kasama na ang katimugang bahagi ng Mindoro at dito sa may bandang Panay Island at kanlurang bahagi ng Mindanao. Ayun, tumataas po yung concentration ng rainfall sa may kanluran ng Mindanao. So, ingat po sa mga area na yan dahil makikita natin typically ang kanluran ng Mimaropa, kanluran ng Visayas at Mindanao ay mataas ang rainfall anomaly o yung buhos ng above average rainfall dyan sa area na yan. At lalo na pagpasok po ng tag-ulan, magiging concentrated na sa mga susunod na araw ang kanlurang bahagi ng Luzon. Yan dito. Kasama ang Metro Manila at ilang bahagi ng Southwestern Luzon area. So mas medyo balik sa dati na unti-unti makakaramdam na naman tayo ng mga maulang panahon sa susunod na buwan sa kanlurang bahagi. At sa silangan naman, medyo magiging mas katamtaman ang lagay ng panahon at mas maaraw sa kanila. So abang-abang na lamang po at yung daily land surface temperature mataas sa may bandang Central Luzon at Cagayan Valley dahil sa ilang araw na rin na mataas ang ating temperatura sa extreme Northern Luzon. So mukhang malabo ang land surface dito. Kaya mababa ang vegetation index din dyan sa area na yan. Kasama na ang Metro Manila, Cagayan Valley at ilang parte sa Central Luzon area. Samantala sa ulat indol, wala tayong naitala na medyo malakas-lakas na pagyanig ngayon so far. Pero sa short period data feed mula kay PBOX, merong isang magnitude 4.0 na naitala kaninang 4:49 AM ng madaling araw. Dito na naman sa may bandang Surigao del Norte, southwest ng San Isidro, Surigao del Norte. Magnitude 4.0 po ito na may lalim na epicentral depth o focal length of 22 km na lalim. So ingat na lamang dahil yan ay nasa bandang Siargao Island po yung epicenter niya. Yan, malapit sa bandang Roas o San Isidro sa Siargao. So malamang nakaramdam ng intensity 2 na pagyanig ang parte ng Siargao. Hopefully wala namang masyadong nagkaroon ng crackling sa paligid kaninang madaling araw. Yan, since medyo mababaw ng bahagya yung epicentral depth niya. After nyan, sa Siargao ay wala namang masyadong sumunod na magnitude 4, pero yung mga minor earthquakes, marami rin kagad. So tingnan natin sa ating historical earthquake kung umabot na ba sa 900 mahigit yung total earthquakes natin. Tingnan natin kung matatapos ang May na aabot sa 1,000 ang total earthquakes. Yan, nasa total of 872 earthquakes pa rin tayo at nasa 835 ang magnitude 2.0 pataas, 35 sa magnitude 4.0 at 2 sa ating magnitude 5.0. And so far, wala pa naman tayo namataan na kahit isa na magnitude 6 pataas na pagyinig. So magiging alisto pa rin po tayo at mapagmatsyag pa rin lalo na dito sa bandang kanluran ng Northern Luzon, kanluran ng bandang Visayas at sa may bandang east portions ng Southeastern Visayas at Eastern Mindanao, na kung saan marami ang mga naging cluster ng mga pagyanig. Bagamat kakaunti pa lamang yung mas malalakas natin pagyanig, lalo tayong maging alisto anytime pa rin mga folks ha. Dahil baka matulad na lang sa biglaang nagkaroon na tayo ng pagyanig dito sa may bandang kanluran nga po ng La Union. Binigla tayo ng isang magnitude 5.2 sa Luna, La Union po. So, yun lang ang pinaka-latest natin at so far ay kokonti pa rin ang lumalabas na total magnitude 5.0 natin na mga pagyanig. Mas marami pa rin nung nakaraang April. So, tingnan natin kung aabot pa yan sa mahigit 900 bago matapos ang May dahil meron na lang tayo at least mga 5 araw
para matapos ang month of May 2025. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Lunes, May 26, 2025. At hanggang dito na po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Lunes, May 26, 2025. Huwag po kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa iba pang detalye na gustong malaman na hindi natin naisama ngayong tanghali sa ating report. At visit lamang din sa ating website sa gustong malaman pa rin na pinaka-dynamic events mula sa aking aparato mismo sa Caloocan, Grace Park at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang tanghali na po sa ating lahat.